Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muli tayong magpapasalamat sa dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga biyaya at gabay sa atin. Mga kapatid sa Islam, may tinuro sa atin ang mahal na suko sallallahu alaihi wasallam na kung saan ang karapatan ng kapwa Muslim sa kanya Muslim ay dapat natin magampanan. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتسمية العطش أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Sinabi ng mahal na suko sallallahu alaihi wasallam, karapatan ng Muslim sa kapwa niya Muslim ay lima. Dapat ito ay matugunan. Una sa lahat, randus salam. Kung binati ka ng salam, ito ay karapatan na dapat mong tugunan ng kanyang salam. Kung siya po sinabi sa iyo ng assalamu alaikum, dapat tugunan mo ito ng wa alaikumussalam. Or mas mahigit pa kaysa wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa banal na Quran, wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung binati kayo ng kapayapaan, ay tugunan nyo ito ng mas mabuti o mainam kaysa pagbati niya. Or kaya tambatan nyo lang ang pagbati niya. Pag sinabi niya sa inyo, Assalamu alaikum, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. At kung nahirapan kayo na mahaba, kahit tugunan nyo lang ang sinabi niya, wa alaikumussalam, ito sapat na. Yon ay karapatan ng isang Muslim. Pero dito, pag marami kayo, may nagsalam, ang batas dito, may nagsalam, kung may magsasagot na jamaa, ito ang batas dito ay fardu kifaya. Ibig sabihin, hindi ka na magtutugon ng salam niya kasi may sumagot na. Pero pag nag-iisa ka ng fardu ay ng batas niya, ibig sabihin, kailangan mo talagang sagutin na wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang pangalawa, i'adatul marid, ang pagbisita sa mga nasasakit. Ang pag may isang Muslim na sakit, dapat bisitahin siya. Una sa lahat, ito ay nagpapagaan sa kanyang karamdaman. Pangalawa, ang pagpanalangin sa pagbilis ng kanyang paggaling sa sakit niya. At pangatlo, ang pagmamalasakit, pagpapakita ng malasakit sa kapatid natin. Ito ay katuruan ng Islam. Ang pangatlo, wattiba'ul janaiz, ang pagsama sa libingan. Pag may isang Muslim na namatay, dapat ang Muslim ay tugunan niya ito. Sumama siya mula sa salatul janasa, pagsala ng janasa, at saka kung kaya niya hanggang sa libingan, samahan niya upang ipakita natin ang malasakit, pakikiramay sa pamilya ng yumao at pagrespeto sa kanya. Ito ay yung Islam. At ang pangapat, wa ijabatud da'wah, ang pagtugon sa paanyaya. Like sa mga wedding celebration. Kung inimbita ka, tugunan mo ang pagpapanyaya niya. Pero dito, tinignan ng mga ulama, kung ang walima na yan, ang celebration, ang wedding celebration, may maksiya, may nakita kang pagkakanta-kanta, may pagsayaw-sayaw, dito may rason ka na hindi mo siya pwedeng tugunan ng kanyang paganyaya. Kasi pag hindi mo kayang payuhan ng mga taong gumagawa ng masya sa kanilang ginagawa sa walima, mas mainam huwag ka nang pumunta doon kasi madadamay ka sa kasalanan. Pero kung kaya mo silang paalanan, go. Kasi pagpapakita na yung pagmamahalan ng kapatiran. At ang panglima, yung pagsagot sa mga taong nagumahing. Pag siya ay bumahing, sinabi niya, Alhamdulillah, narinig mo, sasabihin mo, Yarhamakallah, kaawaan ka ng Allah subhanahu. At sasabihin ng bumahing ng tao na yon, Yahdikum Allah wa yuslih balakum. Naway gabayan kayo ng Allah at ituwid ang kanyang kalagayan. Sa ganong pamaraan, ang Islam hindi lamang sa pagsamba sa Allah. Ngun, ang Islam ay nagtuturo din ng napakagandang antas ng akhlak, ng adab ng Islam, ang katuruan, ang kaugalian ng Islam, na dapat bawat isa sa Muslim ay isa pamuhay ang katuruan ng mahal na suko sallallahu alaihi wasallam
naway gabayan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang relihiyon at patibayin ang ating iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.